Pero ang totoo, na siya pala ay bubukod na sa kanyang pamilya. Hindi ba kakagawa lang ng bahay niya? Oo. Tapos ngayon bubukod na siya? Ay, naku mama, baka may kaugnayan din yung naririnig ko. Ingat ka dyan, sasampalin kita. Sa kanyang birthday post, isinama niya pati yung pagkabungi niya. Nabungi yung isang ipin niya, ayan. Dahil? Ang ibigay naman sa akin role ay Comedic na role. Gusto mo ng comedy? So, meron pa ako nag-comedy naman. Lahat ng nakakatawa naman to. Alam mo yung pala nakakatawa na, Tito Oji. Ngayon pala na. Kung hindi mo o hindi pa kayo nag-meet ni Miles Ocampo, sino kaya ang posibleng ligawan ni Elijah Canela? Ay! Bubulong mo lang sa amin Hindi ba tayo naka-move on dun sa mga nakita natin kagabi? Na ano? Yung sa bench body. May tampuhan ba o magkagalit ba ang Katden o ano nga ba? Pero ang totoo, hello mga kabig, ito po ang inyong mga lito. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Jota Poco! At ito naman po si Papa O, si Mama Pilipinas. Ano pa nga ba? Ang laging yung inihilit sa akin. Ay! Chichika mo na! Dali! Ayun na nga. Hindi ba tayo naka-move on dun sa mga nakita natin kagabi? Na ano? Yung sa bench body. Yung mga naggagapuhan, nagkaseseksihan at nagagandahan. Asus, wala yun. Ha? Wala ba? Parang wala kay Tito Oji. Parang titig na titig ka kagabi. Normal. Richard Gomez days pa. Nakikita na namin yan. Wow. Pero oo nga, naloka. Akala ko wala lang sa iyong laki. Ito na nga, ibabalita natin sa kanila yan. Yes! Ito na nga, as always, makasaysayan na naman ang itinala ng Bench Underwear Fashion Show last March 21 sa MOA Arena. Looking forward lagi ang taong bayan, ha? Taong bayan talaga, oh. Yes, it's true. Dahil since 1987 pa ang Bench, no? Kaya naman sa audience ay laging nandoon si Richard Gomez na first model ng Bench. Kasama ang kanyang mag-inang sina Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez at Juliana. Katabi nila sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na Diyos ko po. Parang lalong bumabata at sumisexy talaga, promise. Andun syempre ang main man ng Bench na si Benchan. Si Sylvia Sanchez nandun din. Baka hindi na natin mabanggit ang iba pang romampa, ha? Basta ang mga tinilian ay sina Alden Richards na nagpasabik pa pero nagpatikim ng topless. Kambal na Atasha and Andres Mulak. Sina Bianca Umali at Ruru Madrid ay tinilian din nung mag-kiss naman sila. Si David Licauco tinilian din kahit wala si Barbie Fortesa. Derek Monasterio na flawless din. Hindi ko kinaya. Ayaw pakabog ni E.A. Guzman. Nagpakita rin ng half poet na flawless naman in fairness. Si Jay Cuenca, dahil last rampa na raw niya ito ay itinodo na. Nagmotor ng nakatiba kaya naloka ang mga utaw. Si Joshua Garcia kahit hindi nagtopless ay parang solved na ang mga manonood sa mukha pa lang, ha? In fairness, si Lovie po ay scene stealer din sa kanyang sexy black gown. Hot mama naman ang peg ni Ina Raimundo at Sunshine Cruz. Abay habang rumarampa si Shine ay tila proud ang kanyang papa Atong Ang sa harap watching her rampa. Sariwa din sa paningin ng audience ang pagrampa ni na Kyla Estrada, Kyle Echari, Michelle D na agaw pansin, ha? Sa kanyang total look. Robbie Jaworski, TJ Marquez, Royce Cabrera, Kelvin Miranda, Jameson Blake, JM at Fiang ng PBB, Janine Gutierrez na talagang ay kabog. Ipinasight talaga ang kanyang behind. Siyempre, ang pinaka-highlight ng fashion show ay ang pagrampa ni Catherine Bernardo na maintain ha, ang ganda ng mukha at katawan. Grabe din ang tilian ng mga tao nung lumabas na ang P-pop group, ang SB19. At grabe talaga, yun na lang daw nasabi ko kasi all out ang hataw nila sa latest hit song nilang Damn. At in fairness, rumampa rin sila, ha. At tilian na naman ang mga fans, kaloka.
Sa pagtatapos nga ng show, palakpakan naman ang tawagin ng pangalan ni Benchan para i-congratulate at pasalamatan sa napaka-successful bench underwear fashion show. As usual, pinansin ng mga netizen at na-viral pa nga ang hindi paglalapit nina Alden at Catherine sa stage sa closing. Ang kausap ni Kat that time ay si Josh. Ayan Iniisip tuloy ng mga tao kung may tampuhan ba o magkagalit ba ang Kat din o ano nga ba ang real score. Pero ang totoo, may nag-send ng photo kung saan nakuna naman sila sa backstage na inaalalaya naman o nakahawak pa sa bewang ni Kat si Alden. So yun naman pala. Pero yung ibang Kat din fans hindi pa rin sila kontento doon sa picture na yon. Gusto pa rin nilang marinig ang dalawa kung may tampuhan ba talaga o wala. Okay, Diba? Ang saya kagabi. Ha? Kayo na ang dalawa. Kayo may sinama. Anyway, eto na nga. So, pagkatapos niyan, Diyos ko bigla akong naloka. Oo, kasi mayroong isang picture kung saan nag-celebrate si Andre Brillantes ng kanyang kaarawan. Eto na nga, etong sa birthday post nitong si Andre Brillantes. Ayun na nga, ilang pictures yung tumambad sa atin, Siyempre, hindi tayo invited dyan. Dahil hindi naman tayo super duper close kay Andre, Pero natuwa naman tayo dahil sinishare niya yung kanyang party, yung kanyang celebration. At ang nakakaloka, pati pagmamadyong, nagmamadyong sila. Siguro laro-laro lang yan. O gusto lang nila sigurong iyabang yung social yung madyong set. Yung table, yung madyong table, o yung lumulutang na lang yung mga yung mga pizza. Oo. Kaya lang nga, sa kanyang birthday post, isinama niya pati yung pagkabungi niya. Nabungi yung isang ipin niya. Ayan. Dahil? Ay, nabitak. Oo, ayan. Imagine mo, yung iba yan, hindi ipopost yan. Gagawin ko ng paraan yan. Otherwise, kung magpapapicture ako, gaganyan ako. Diba? Ito talaga inginitin niya pa. Shinare niya. Oo. At yun nga, pagkatapos ito ay napaayos naman daw ni Andre yung ipin niya. So okay naman na daw. Tito Oji, bakit kaya nabungi? Ayun na nga, ang nakarating sa atin. Tinamaan daw ng frisbee. So nanalo naman siya, Tito Oji, sa quiz bee. Frisbee! Akala ko may sinahalihan quiz bee. Frisbee! Yung gumagano yung parang sa dagat? Hindi, frisbee per minute. Iba yun! Ito, high school pa ako niyan Yung binuhay. Ano nga yan? Yung bilog na gano'n na inahagis. Dati sports yan ni Derek Ramsey, Kasi professional na yung frisbee. sports ni Sam. Versosa, Tito Oji. Hindi. Tumatakbong mayor ng Maynila. Sam. Versosa. Si Sam Fernandez, yung nalilink o idinidate si Andrea. Kasi diba medyo nagka-injury nga nung nag-basketball. Since nagka-injury siya, hindi naman siya makapaglaro. Kaya frisbee na lang. Kasi medyo limited na yung galaw. Tinamaan ng frisbee. Diyos, masakit mo na. Kaya pala Tito Oji, may video siya sa Boracay. Natakbo siya ng takbo tapos hagis siya ng hagis ng mga lumot at kung ano-ano buhangin. Kasi hindi natin nakita kung sino yung binabato niya, Pero malikot nga lately si Andrea, yung kung ano-anong mga activities na ginagawa niya sa dagat, naglalaro, nagbabato. Nagbabarakay, di ba? Parang feeling ko pinapakita naman ni Andrea yung authentic na di ba? Yung authentic side na, kumbaga, eto ko, unfiltered, di ba? Tao pa rin. Di ba? Love me or hate me, pero this is how I live my life. Diba? Ito yung daily kong ginagawa. Na I'm sure kinagigiliwan ng mga fans niya. Diba? Dahil nakikita nila yung day-to-day na maganap ni Andrea. Kaya yung mga fans, ayan, sari-sari mga nagtatanong, anong nangyari dyan sa ngipin mo? Bakit nabungi? Ganyan-ganyan. Akala natin, syempre, pag mga nabubungi, may nakain kang matigas. So, hindi naman pala. Diba? Ako, Tito Oji, magkaiba naman kami ni Andrea. Bakit? May nakain din ako matigas.
Oh, anong nangyari? Nabungi ka? Hindi mamaloy. Basta natatandaan ko, may kinain ako noon. Malambot nung sinubo ko. Kaso tumigas ito, OG. Ayun, napagastos ako. Napabayad ako dito. Ay! Para madulas. Oo, na pala ginamita ko ng ganito. Diyos. Anyway, ingat-ingat na Andrea ha. Alam kong napaka-memorable ang birthday mo dahil nabungi sa ngipin mo. Pero ang importante, maganda ka pa rin. Yes. Diba? Ay, teka lang, nice speaking of birthday, ba't hindi natin advance happy birthday? Si Miss Catherine Bernardo sa March 26. Happy birthday! Naku, ano kaya birthday gift sa kanya ni Mayor? Ay, sasabi ko. Pwede bumati muna tayo. Excited lang! Hintayin muna natin sila kumamin. Sila na pa ni Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Pero for sure, meron yan. Baka 5 sure. For sure. 6 sure. Tapos. Ay, ayun na nga, nagkaroon marami yung nagulat dun sa kanyang ni-reveal dun sa media ko ng Pilipinas Got Talent na siya pala ay bubukod na sa kanyang pamilya. Hindi ba kakagawa lang ng bahay niya? Oo. Tapos ngayon bubukod na siya? Ano masasabi mo dun? Ay, naku mama, baka may kaugnayan dyan yung naririnig ko. Ingat ka dyan, sasampalin kita. Ano yun? Parang tatakot ko sabihin Pero naririnig ko lang naman, Tito Oji, na madalas daw nagtatalo ngayon si Mami Ni, tsaka si Catherine. Si Diyosa po nagsabi. Nabasa lang naman Tito Oji. Alam naman tayo, mahilig magbasa ng mga comment. Ano naman, ako normal naman yan sa diba? Naman, bubukod lang, nag-aaway na. Oo nga. Nakakaloka. Alam mo, minsan mararamdaman mo yun na eto, regalo ko sa nanay ko, sa pamilya ko. Siyempre, pagkatapos niyan, na-isettle ko na sila, dito naman ako sa sarili kong bahay na bubuuin na matatagong akin. At saka, di ba normal naman sa karamihan ng mga tao, lalo na pag nadadagdagan tayo ng edad at saka financially stable naman tayo, na gusto natin ma-experience yung independence. Di ba? Minsan may mga times na gusto natin na solo lang tayo sa bahay natin, di ba? Na makakapagpahinga, na walang nag-aalala. Minsan yun yung nakakaano na yun, di ba? Pag when we live with our parents, minsan kasi kahit na hindi naman issue yung uwi ka halimbawa ng gabi, galing sa trabaho, pero dahil nag-aalala sila sa pag-uwi mo, minsan yun din siguro yung ibang reason ng ibang naging independent. Ako, na-experience ko yan, dahil nga, ilang beses akong bumukod sa bahay, kasi pag kasama ko sila mami tsaka sila daddy, nag-worry sila pag wala ka pa sa bahay. Ay, diba? So, minsan, gusto mo malang ma-ease din yung burden nila ng pag-aalala na, you're a big girl na. Wow, you're a big girl na! You can take care of yourself, diba? Sa yung kwento na yan ni Lloyd, kasi nga nag-aalala yung parents niya. At kung matatandaan ko pa, si Mama Lloyd dumating sa bahay. Iika-ika. Nag-alala yung parents niya. Bakit ako ika-ika? Akala ko ba pumasok sa opisina? Oo. Parang may pinasok. Ano ba na? Ika-ika. Walang ganon. Paano mo nakitang may ika-ika ako umuwi? Nasa bahay ka ba? Sabi ni Rigor. Saan ka ba nagkaroon ng idea na minsan nagtatalo yung mother-daughter? Ewan, nabasa ko lang sa mga comment section ng mga chika-chika. Sa mga netizen. Wala nga, hanapin ko nga ulit. Tapos? Baka nga may mga sitwasyon na, ayun yan, katulad yung sinabi mo, baka pinagsasabihan lang bilang anak, ganyan. Pero feeling ko naman wala namang masama doon, di ba? Sa US nga, di ba, 18 years old, maalis na ng bahay yung mga bata. Ay, minsan nga yung nanay nabubwisit ka doon sa US 18 ka na kailan ka alis, kailan ka bubukod. Ganon sila, di ba? At saka normal lang yan, lahat tayo nagdadaan dyan, Diyosa. Normal lang yan sa magnanay. Sila man ay nagtatalo, may magkasundo. Lahat ng magulang anak, may mga hindi pagkakasundo minsan, di ba? Dahil kahit kami ng nanay ko, bumukod ako. Nag-inip pa siya. Bakit ngayon ka lang bumukod? Pinagtulakan ka pa?
Oo. Gusto ko maging matibay ka. Oo, di ba? Gusto ko marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Yes. Nung ako Sa akin lang pinag-uusapan. Ano naman sa'yo? Baka kasi kung ano naman nasabi. Baka yung pinsan niya. Baka yung talaga, personal. Oo. Nung tumawag ako sa tatay ko, sabi ko, bubukod na ako. Ano sabi? Tuwan-tuwa sila. Na, talaga, bubukod ka na? Okay, sabi ko, oo tay, bubukod na ako ng bahay, kaya kung pwede sana, maghanap na kayo ng bahay niyo ni inay. Ha? Boy ko. Joke lang. Nakarelate tuloy si Loy. Kasi hindi na sinabi niya. Ay! Uy! Hindi Charot lang. Bahay nila yun. Paano ko sila magbalas? Hindi, pagtripan mo lang. Ang laki pa naman ang bahay ni Catherine, no? Oo nga eh. Gusto ko nga makapasok dyan, baka wala pang kortina. Ha? Baka wala pa insurance. Insurance. Hindi baka wala pang kortina ang bahay mo. Paano magpapakortina sa'yo si Catherine? Gaga kayo. Siyempre hindi naman, may sabi-sabi lang ng mga netizen. Hindi pa naman confirm. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa atin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nyo lang yung subscribe button na nandiyan sa baba. Siyempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, at mga natin nag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At nais natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Mother Ignacia sa Grandia Place. Tapat lang po ng ABS-CBN. Yes. Kita nyo naman po. Ang mga drips po nila, imported from Switzerland. At ang mga machines nila, state of the art. Yes. Diba? Ang dami po mga treatments na pagpipilian. Correct. Yes. At thank you din kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming mga nagniningning ng mga ngiti. Yes. And Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Thank you, Nail Cocktails! Yes. Ako naman, ang Headway Vera Salon. At abangan nyo po ang aking, ayan, Tito Ogie, ayusin ko na po ang aking vlog sa aking YouTube. Talagang vlog na siya. I'm back. At abangan nyo po ang aking interview kay Ira Lopez, ang jowa po ni Mark Libiste, ng tatakbong congressman po. Ayan. At syempre pa ang aking panayam. na rin si Josa. Siyempre kakayanin ko na kayo. Ang aking panayam naman kay Neki para inggitin si Josa. Yes. At sa kanyang jowa na talagang pinagmamalaki si Neki bilang kanyang girlfriend. Ay, sana all! Diba? Sa OGDS Inspires. Ayan ha. At syempre pa ang White House Cares dun sa mga NCLEX passers, mga nurses dyan na gustong mag-abroad, lalo na sa New York. Ay nako, ito ng pagkakataon ninyo dahil legit yung White House Cares. Yes! Dahil kumain namin yung may-ari niya, si Maring Rose. Mga NCLEX passers na pwede mag-apply. Basta itanong nyo lang yung mga requirements. Huwag muna kayo magkasasabi ng gusto nyong itira dyan yung pamilya ninyo. Kung hindi matibay ang pundasyon natin, dapat syempre magbibuild pa tayo. Saka eventually, depende sa kanila magiging estado doon na. Correct. Yes. At syempre, naku, ang gagawa ng aming kasuotan sa nalalapit na pagtitipon. Si Rao Uson. Yes. Ryan Ablaza Uson. Yes. Thank you, Rao. Siya yung gagawa ng aming outfit ni Mama Lo. Yes. At syempre, nakong OGDS acting workshop. Ayun. Sa April na po ang teens. Ibig sabihin, 13 and above. Ang edad, ha? Sa teens and adults, ayan po, ha? Yan. Naku, magandang activity yan for summer, no? Akala nila pang artista lang, hindi. Diba? Yung mga gustong kumapalang mukha. Maging confident. Maging confident. Tumaas ang kanilang self-esteem. Yes. Diba? At humusay sila sa pakikipag-usap, sa interaction. Yung mga mahihain dyan, ito na yun. Ang acting workshop ni OGDS. Sa April 26 and 27. Ha?
At syempre, uy, nako, maraming salamat sa MGS Philippines. Yung may gawa ng aking doorknob na bonggang-bongga sa opisina. Dipindot lang na ganyan, no? Safe na safe kahit wala kasusi. Gaganon mo lang yung daliri mo. Sana all. MGS Philippines, si Mama Loy, Sana all naman. Tsaka yung Kula, yung napakasarap na water dispenser na mula doon sa gripo, direkta patungo doon. Hindi niya na kailangan bumili ng galon-galon na tubig. Napakasarap. Nilalanggam yung tubig nila dyan. Diba? Oo, kasi manamis-namis ang tubig. Ang sarap ng tubig sa bahay nyo. Oo, diba? Kaya nga tinitiis namin na doon na lang iinom eh. Oo nga eh. Punta kami doon. Minsan nga sasabihin ko sira na para huwag natin magpunta. Kaya lang, hindi nasisira ang kulay. Diba? Oo guaranteed pa yan. Oo nga, lifetime guarantee. Oo nga. At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa Osino Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo itong umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihip sa Ikaw na! Ano ba yan? Hindi mo kami makabingi! Pabili! Ano yun? Meron ba kayo na? Shuttle ka? Shuttle wala, pero yung isa, parang... Hoy! Meron na rin ako nun eh. Gura! Diyos, ang bastos-bastos mo. Grabe siya! Ay, Diyos. Hindi, papunta na dun eh. Ayan, ako kilala mo yan, Diyos, ha? Napakahusay na Asan ba aktor. yung ideal vision ko? Hindi ko Ay, wow! May pasok ha! Ayan, syempre, Elijah ka na. Kala! Welcome, Elijah! Babalik ako sa tindahan na to. Yeah! Ay, galing na pala siya dito. Experience ako ng tindahan. Si Diyos na experience mo na pa. Wow, susuka ka. Eto na. Ayan na, syempre, kung bakit ba nandito si Elijah? Yes! At bakit ako bumibili ng shuttlecock? Yes! Bakit nga ba? Nandito ako para invite kayo and kayo lahat na dumalo at makisali sa second JM Canlas Badminton Cup. It's happening on March 29 and 30 sa Don Antonio Sports Complex sa Quezon City. And it's for a cause para sa Kulit Organization, the mental health organization na in-establish namin ng pamilya ko to help a lot of adolescents with their mental health. So, yun, it's a fundraising, itong badminton cup na to. May exercise na nga, mag-enjoy na nga, tapos for a cause pa. So, sana makasali po kayo. Tapos may mga artista yata na sasali. Yes! Last year, ang kasama namin sa badminton cup, ang nag-iisa lang namang Piolo Pascual. Ay! Surprise natin yan kung Sino sasali na yan. So, open ito to the public, kahit sino pwedeng sumali. Basta Yes. mag-register. Paano yung registration? Well, just follow Kulit Organization sa Facebook, sa Instagram, and then may QR code doon on how to register. It's very simple. Google form lang siya. And then, madali na. Magkano? 700 for single entry, 1,500 for double entry, and it comes with a free shirt. Wow! Sali ka! Nagbabadminton kami nito. Nagbabadminton Sali ka na! Pag-isipan ko pa. Hindi mo kaya pag-isipan dito, o di ba sa... Makakano ka ba? Ano ka ba? Lagi na naglalaro ni Elijah noon. Noong pandemya. Magaling si Mama Ods. Hindi na pandemya eh! Laro daw kayo ulit. Laro na tayo, Mama Ods. Oo naman. Oo, anak. Hindi naman kita paglalaruan. Ay! May hugot! Ba't may hugot? Pero ito... Hindi pa nga pinabaw, may hugot. Anyway, Elijah, paano nga ba nabuo itong JM Badminton na cup? Well, sa mga hindi po nakakaalam, JM Canlas is my younger brother who tragically passed away due to his mental health sickness and struggles back in August 2023. And in honor to honor his memory, ito yung naisip naming paraan to help other people then that are struggling with their mental health, especially mga adolescents, to help save more lives. And badminton is our way of fundraising for this one kasi
varsity siya ng badminton sa Lasal Green Hills, and sobrang passionate siya about badminton. And even yung family namin, yan yung bonding namin. Magto 2 years na, no? Oo. Kumusta na? Somehow ba nakaka-move on na ang pamilya? In a way, Mama Oj, it's better now kasi syempre mas na-accept na day by day talaga yung sitwasyon, wala na siya. So all we have to do is deal with it, how to live with it. And ngayon na na-establish na namin officially tong Kulit organization. Yun, parang dito namin binubuhos the way of coping is to help other people. And feeling ko matutuwa naman si JM na yun yung way namin. Instead na magmukmuk kami, di ba? Instead na wala na kami magagawa. And he will always live with us. He will always be in our hearts and minds and memories. So, kailangan na lang namin i-honor yung memory niya this way, na matulungan pa maraming bata. Kasi mental health is still, a taboo topic dito sa Pilipinas. Marami pa ring stigma around it. Hindi siya masyado na pag-uusapan dahil nga minsan nahihiya na mamaliitin, na hindi naman yan, ano ba yan, malungkot ka lang, huwag kang okay. It's a real thing, like coming from me, from my family. Kami na po nagsasabi na it's a real, not epidemic, but a real problem that we need to address, especially with the teens of the day. Okay, so si Elijah ba may mental health issue? Right now, wala naman po. wala naman. And I think nilaban ko rin naman siya. I have been diagnosed with severe depression before. And I took my meds. 17 years old pa ako nito. Okay. And yun, na-hospital ako and all that. Tapos, naka-recover naman ako with the help of my family, my friends, and even my doctors at the time. So, anong ginagawang bonding ng pamilya para makalimot, maka-move on, at the same time, yung parang i-enjoy na natin ang isa't isa ngayon? Kasi baka nakalimot tayo nung araw. Yun, exactly. Yan yun, Mama Oj, na nandito tayo yung nandito ngayon, and wala na tayong magagawa about what happened. He will always be remembered. JM will always be loved, always be never forgotten, of course. Yes. So ngayon, nandun kami sa point na, how do we save our family from that tragic thing that happened? And aside from keeping busy ako with my work, brother, may kuya pa kasi ako so yun, busy din siya with the organization, making it official and organizing the tournament. My dad also is busy with his work. So yun, aside from being busy with work, nandun din yung every Sunday pumupunta kami kay JM. He's naka-rest siya sa Cavite right now. So doon, we make it a family bonding na dalawan si JM and mag-have ng lunch, and kapag may oras, we spend time together. Imagine mo, diba? Si JM din ang dahilan. Ito hindi nyo usual ginagawa, yung bonding every Sunday na kakain. Ito talaga, parang you make sure na kahit wala na si JM, andun kayo sa kanya. Nagsasalo-salo kayo. Kukwento kami sa kanya. Well, syempre, umiiyak-iyak pa rin, ganun. Pero that's the unexpressed love kasi. Sabi nga nila, diba, yung grief. It's the unexpressed love na hindi natin nabigay sa kanya nung time na yun, or hindi natin naipakita. Kaya ngayon yung parang, kung mahal natin isa't isa, huwag na natin pagdamot yun sa isa't isa. Nandito na tayo, mahal na mahal kayo pamilya ko. Verbalize yung simpleng I love you, ang laki-laking bagay, di ba? To make you feel care, di ba? Yung genuine na pagmamahal. Simpleng I love you, di ba? Si Josa kasi. Pag ina-I love you siya ng lalaki, natitensa siya, mapapadukot na naman. Klepto ka pala siya. Pero naman, appreciative ako, na-appreciate ko yung mga, pag tinabi ako ng I love you, parang kailangan lumukot. Kailangan ng pera. Anyway, so maiba naman tayo, no? Kailangan siya. Ito na! Ay, sandali muna. Kumusta na kayo? Uy! Hindi kayo! Kinikilig ako sa love life niya, kaya napagalan ako. Masaya kami, Mama. Yun, parang nandun kami sa point, what you see is what you get, guys. Wow! Tsaka ano naman, no, nakikita ko naman sa kanilang dalawa. Yes. Kumbaga, nasubok na rin ng panahon yung kanilang relationship. At tinan mo naman ngayon sila pa rin. Yes. Huwag na natin banggitin yung pangalan ni Miles. Diba? Kaya pala dito
Sabi ko pa naman, ano? Bakit sabihin, siyempre. Binanggit niyo pa yung pangalan ko, kaya hindi na namin po. Iniiwasan ko. Akala ko nga, Let's give her respect na lang. Akala ko nga, hindi mo nasasabihin yung Miles Ocampo. Oo. Huwag na nga. Sinabi na huwag. Kaya pala saya-saya niya. Blooming na blooming. Since nagtuturo ako ng acting workshop, si Elijah, parang pinag-aaralan niya lagi ang bawat karakter na ginagampanan niya. So, ganun ka ba talaga na pag may karakter kang gagampanan, kailangan mo munang like mag-immerse or aralin mabuti, mag-research. Yeah. Kasi kailangan hindi makita si Elijah Canlas, kundi si character dapat. At saka laging parang ibang tao siya, no? Kada may, may bago siyang character. Oo. Paano mo buuin yung character? Nagsisimula sa script analysis talaga muna, Parang kikilalanin ko talaga yung character. Ang character sketch, bubuin ko yung pagkatao niya. Tapos kikilalanin ko siya. Para every time na tumapak ako sa set, kaya parang siyang kaibigan lang na ginagaya mo lang or whatever. Yung kaya mo siyang i-channel anytime. Pero it really starts on the script analysis kasi kailangan maintindihan ko yung bawat takbo ng bawat character. Yung takbo ng bawat character sa kwento, hindi lang sa akin. And kung saan ba talaga papunta to. Kasi minsan nakasulat dyan, I love you, pero hindi naman talaga yung ibig sabihin ng I love you. Minsan, gago ka, yung ibig sabihin nun. Yun yung kailangan mo i-analyze yung subtext, yung layers. Kasi it's written, kailangan respetuhin mo yung writer and yung director. Hindi lang siya as is kung ano lang binasa mo. Diba? Ang galing-galing niya sa ang galing-galing niya sa Kalen, sa Game Boys, dito sa Kiss to the Heart. Yung siya, may with autism ka, di ba? Doon, ang galing-galing niya. Thank you. Grabe, oo. Talagang kwa-echos. Napakahusay nito. Sobra. Fan na fan kami ng Elijah Canlas. Oo, di ba? Yung pang high street. Sa Batang Quiapo din, ang galing niya. Batang Quiapo. Sa Incognito. Napakahusay. Hindi halata na alam na alam. Hoy, baka sabihin mo, may stalker kami, ha? Fan nga tayo, di ba? Fan. Oo, hindi. Basta mahusay ka. So, ano pa ba ang karakter na pangarap mong magampanan someday? Sana ang ibigay naman sa aking role ay comedic na role. Gusto mo comedy? So, meron pa ako nag-comedy, Mamaloy. Lahat ng nakakatawa naman to. Alam mo pala nakakatawa na, Tito Oji. Ngayon pala, nakakatawa ka na. Salamat sa tiwala, guys. Kahit saan ko kakatawa. Akala ko ba sinabi mo kanina, hindi, kung character, gusto ko maging construction worker yung naisip kong role na character, na occupation. Kasi nandun ako sa point na I wanna portray like regular characters naman, hindi na yung typical na challenging or whatever. Gusto ko lagyan ng lalim yung mga everyday people natin. And construction worker naisip ko kasi my dad works in construction. And as a kid, I was exposed to a lot of, workers niya. And gusto ko ng ganung kwento. Parang wala pa masyadong mga ganung kwento pa yung mga everyday people. So ngayon naman ay dumako na tayo sa ating mahiwagang bulong. Ay! Kabuluan na naman. Bulong. Akala ko. Yun! Bulong. Belong and lasting love. Let many people find it. Ay, meron ako. Belong and rhyming. Rhyming? Ay, ang ganda. Hindi ba na pala ang lyrics? So, ikaw naman ngayon, kung komedyante gusto mo. Oh my God! Ano naman ang iyong entry sa Bulong? Yes. Belong, it's me. What? Wala akong naisip, sorry. Oh my God. Pero singer ito, ha? Yeah! Then meron siyang awitin. 3 ng kanta. Tamo, hindi namin naramdaman. Diba? Ano ba yan, UMG, oh? Ano ba ginagawa ng UMG? Ano ginagawa sa kanta mo? Tatlo na yung out on all streaming platforms right now. Ano ba titulo nito? First single namin title, Kilala Kita, na nagamit din sa senior high as a soundtrack. Second song was Asar Talo, yung prinomote ko sa OGDS Inspires. Tapos third song is Loved Song,
yung una kong kanta na, it's in English, pero una kong kanta na hindi ako nagra-rap, kumakanta lang talaga. Teka muna, alin dyan yung para kay Miles? Yung love song naman. Siyempre yun, di ba? Sir, ikaw lahat sumulat nun? Opo. At nag-areglo? Yes. Wow, ang galing! Pwede naman natin apaawit yun. Pasample naman. Alam mo ang balita? Oo. May ghost singer. Uy! Talaga ba? Sinong singer? Hindi yan totoo. Talaga ba? Kaya niya yung awit. Hindi natin mapapatuloy. Naman. Live na live! Okay. Sabi ko na siya na ghost singer. Teka lang, hindi mo Nagbuelo pala! Nagbuelo pa Wala dito, pa! Ito na. I can't get you out of my head. You misread the things that I said. Losing you's a thing that I dread. I just wanna know what's on your mind. I know that it's not fine. Baby, won't you kiss me and be mine? What? Ang galing! UMG naman, Kailan mo sinulat? 2 years ago. 2 years pa pala UMG naman. Ano ba naman? Diyos ko. Sabi ko gusto ko sana ipatagalog kay Josa baka naintindihan niya. May narinig lang akong kiss, parang ganun ang kiss. Yun lang nalaman kong English. Okay, ito lang tanong natin. Tapos ibubulong mo lang ang sagot. Okay. Kung hindi mo o hindi pa kayo nagmi-meet ni Miles Ocampo, sino kaya ang posibleng ligawan ni Elijah Candela? Ay! Bubulong mo lang sa amin, Uy, hindi! Artista, basta mag-ano ka, mag-invento ka na para matapos. Sige. Ha? Ito naman parang tahi. Asumera! Ano naman, P? Ano na? Mr. Bird. Kayo ko lang narinig yun, ha? Sino yun? Pangalan ni Miles. Gaga, hindi. Hindi mas si Miles. Sige. Oo. Kahit sino? Oo. Basta Kung halimbawa lang walang Miles Ocampo sa mundo. Halimbawa lang. Ito naman. Takot. Uy, huwag kang mag-assume dyan. Huwag ma! Hindi na na-appreciate yun. Basta na mga ano. Baka ikaw yung pangalan, ha? Siyempre, hindi ko lang. Wala! Baka sabihin niyo Hindi gaga. Dito Kaya lang. ka binubulong, siya lang may alam. Oo. Talaga? Bakit siya? Wala naman talaga. Gusto niyo lang ako magsalita. Kaya nga, ito, alam ako mo, maisip kahit nanonood si Miles, maintindihan niya yung tanong, kung hindi mo pa nami-meet si Miles. Yeah. Pero wala lang ako maisip, Mama Oj, kaya yun na lang yung Hindi, naisip. para maisip mo yun. Ha? Ngayon ko sinabi. Ngayon ako pinipili. ko sinabi. Kanina sabi mo, kahit sino. Bakit siya? Hindi. Dapat naisip mo yun eh. Gusto mo yata ma-intriga din eh. Ay! May tumatawag. Yes. Si Miles, sino ba yung binulong? Ha? Miles. Galit eh. Eto na nga. Galit eh. Bumulong sa akin ng lolo. Oo. Sabi niya, Oo. ew. Na, hindi niya raw nakasama yun. Ha? Talaga? Ay, Ha? Bigla nga pa rin ang kwento. basta ayan. Hindi naman right choice naman. Maganda siya. Maganda siya, tsaka mahusay umay. Ganda lang, huwag kang mag-alala. Yes, Ayan, syempre, once again with feelings, ang iyong invitation sa kanila. Inimbitahan ko po kayo lahat and kayo, Mama Oj, Mama Lo. Yes. Kapag available kayo sa March 29 and 30, we're gonna hold the second annual JM Canlas Badminton Cup. It's happening at Don Antonio Sports Complex in Quezon City. Follow Kulit Organization sa Facebook and Instagram or saan pang social media. As makikita nyo dun yung registration form.
deadline of registration is on March 23. So may oras pa po. Yes. Ayan. Invited ba siya? Oo naman, invited siya. Hindi si Miles yung isa. Ha? Hindi ko alam. Wow! Ha? Ay, naku. Parang piling ko mamaya pagkapanood nito ni Mars, ay sino yun? Mami kasi naman. Kaya ko na mami. Hindi naman yan. Ay, nako. Elijah Canlas. Yes. Ano pa nga ba ang lagi mong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! So, bakit siya yung Ay! Di ba tapos? Wala po kayong shuttlecock? Wala. Halika nga. O, pakita mo na lang yung shuttle mo. Ay, wag mo kayo naman. Elijah, ano ka ba? Pagkuha ko nga ng makeup. Wala siyang shuttle ka! May